Ilang araw na lang ay year 2025 na at kaakibat na ng ating paniniwala tuwing bagong taon ang maghanda ng mga pagkaing masasarap upang mapagsaluhan ng pamilya at malalapit na kaibigan. Dahil minsan lang itong mangyari sa bawat taon, karamihan sa atin ay talagang ginagawa itong memorable at natangi. At syempre, hindi mawawala dyan ang ating paniniwala lalo na sa mga bagay na may kaugnayan sa swerte kahit mapapagkain man yan. Kaya naman sa video ito ay ating pag-uusapan ang mga swerteng pagkain na maaari mong ihanda sa darating na bagong taon sa Year of the Wood Snake sa 2025. Kaya't, simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Number 8. Dumplings. Ang dumplings ay isang traditional dish na nagmula pa sa mga Chinese at ayon sa feng shui ay maganda itong ihanda sa bagong taon. Ito ay dahil ang dumplings ay pinaniniwalaang simbolo ng wealth o kasaganahan. Ito ay maaaring magdala ng abundance, prosperity, at good luck sa taong kakain nito. Kaya't mas maganda na ito ay mapagsaluhan ng buong pamilya. Ang kagandahan sa putahing ito ay bukod sa karne ng baboy bilang palaman o filling sa loob ng dumplings, ay maaari ka ring gumamit ng chicken, shrimp, vegetables at kahit isda kung nais mo namang makatipid sa budget. Ngunit garantisadong panalo pa rin sa lasa. Panalo pa sa swerteng hatid nito. Number 7. Pasta o noodle dishes. Hindi mawawala sa ating listahan ang mga putaheng ginagamitan ng noodles o pasta. Kahit anong klaseng noodle dish ay itinuturing na swerte sa larangan ng feng shui at mainam na ihanda sa New Year ngayong Year of the Wood Snake. Ang mga noodle dishes kagaya ng ramen, pasta, pansit at syempre ang paborito nating spaghetti ay inirerekomenda sapagkat kilala ang mga itong nagdadala ng mas mahabang buhay o sinasabing long life bringer at good health. Number 6. Fish dishes. Kung namamahalan ka naman sa mga bilihing karne ngayong sasapit na bagong taon, ay maaari mong i-consider ang paghahanda ng isda dahil bukod sa mas mura, ay ito ay tinuturing pang swerte sa feng shui. Malaki ang kaugnayan ng pagkain ng isda ngayong Year of the Wood Snake sapagkat ang isda ay kumakatawan sa tubig at ang wood snake ay isang mabisang absorber, kaya naman ay naasahan din umano na mag-a-attract ito ng mga biyaya sa hapag para sa papasok na bagong taon. Maraming paraan para ihanda ang isda. Pwede itong ihawin, iprito, gawing sweet and sour fish, at madami pang iba. Kilala ang isda bilang isang magnet ng good health at kasaganahan. Number 5. Orange or mandarin. Bukod sa mayaman sa vitamin C ang mga prutas kagaya ng orange at mandarin, tangerine, pomelo, at iba pang mga klase ng bilugang citrus fruits, at ang mga ito ay talagang sikat pagsapit naman ng bagong taon. Ito ay sa kadahilanang ang mga prutas na ito ay itinuturing na prosperity fruits sa feng shui. Ang hugis bilog na mga prutas ay sumisimbolo di umano sa wealth o kayamanan, at ito ay kumakatawan sa cycle ng swerte na paulit-ulit at hindi napuputol. Kung kaya't ang mga prutas na ito ay hindi nawawala sa 12 lucky fruits na inilalagay sa lamesa tuwing sasalubungin natin ang bagong taon. Number 4. Spring rolls. Ang spring rolls ay isang tanyag na pagkain na nagmula sa bansang China. Sa ating mga Pinoy, ito ay sikat na handa kapag may mga okasyon at popular ito sa tawag na lumpiang Shanghai. Karaniwan itong may palaman na giniling na karne at binabalot sa isang rice wrapper. Ngunit maaari din itong palamanan ng isda o di naman ay gulay upang mas maging healthy. Sinisimbolo ng spring rolls ang matibay na pagsasama sapagkat kagaya nito
Ang isang pamilya ay binabalot ng pagmamahalan at pagkakaisa na pinaniniwalaang kapag ito ay inihanda sa bagong taon ay lalo nitong pagtitibayin ang samahan ng bawat isa. Number 3. Lobster and Shrimp. Perfect naman ang putahing ito para sa mga seafood lovers. Hindi lang dahil talagang masarap ito, kundi ito rin ay isang maswerteng pagkain na maaaring ihanda sa darating na bagong taon. Ayon sa Feng Shui, ang lobster at shrimp ay swerteng pagkain sa kadahilanang ang mga ito ay nagiging pula kapag naluto. Kung walang shrimp, ay maaari ring gumamit ng freshwater shrimp o udang sa Tagalog. Swerte din umano ang iba pang mga pagkaing pula kagaya ng tosino, hamon, menudo at iba pang putahe na mapula. Ang matingkad na kulay pula sa Feng Shui ay isang maituturing na lucky color. Ito ay sumisimbolo sa element of fire na siyang pang-akit sa swerte na may kaugnayan sa fame, wellness at good luck. Number 2. Sticky rice. Ang paghahanda ng mga pagkaing ginagamitan ng malagkit na bigas ay matagal na ding tradisyon nating mga Pilipino. Ito ay namana natin mula sa kultura ng ating mga kaibigang Intsik. Hindi nawawala sa handaan ang mga malalagkit na kakanin kagaya ng suman latik, biko, sapin-sapin, palitaw at madami pang iba. Ang mga pagkain ito ay inaayunan din ng Feng Shui bilang mga lucky foods dahil di umano ang sticky rice ay sumisimbolo sa matibay na samahan ng isang pamilya. Kaya't marapat lang na hindi ito mawawala sa inyong mga lamesa sa darating na bagong taon. Number 1. Tamales. Ang tamales ay isang tradisyonal na Mexican dish na gawa sa corn dough o giniling na hard kernel corns na pinalamanan ng karne, keso at anumang sangkap na pasok sa panlasa mo. Ito ay binabalot sa dahon ng saging o balat ng mais. Pagkatapos ay ini-steam upang lutuin. Ang paghahanda ng tamales sa bagong taon ay sumisimbolo naman sa prosperity dahil ang mais ay kulay gold at ang palaman nitong pork ay representasyon ng good luck at wealth. Ang tamales ay swerte para sa pamilya dahil sumasalamin ito sa haba ng pagsasama ng pamilya, kaya inihahanda ito sa Mexico upang mas gumanda ang kanilang samahan at ito naman ay nire-rekomenda na ihanda lalo na sa bagong taon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga pagkaing ito ay ayon lamang sa paniniwala ng mga Feng Shui experts. Nasa atin pa rin ang pagpapasya kung maniniwala tayo sa mga ito o hindi. Hindi kailangang gumastos ng labis para sa mga handa sa bagong taon. Ang mahalaga ay may pagkain sa hapag, kasama ang pamilya at maituturing na itong isang biyaya. Sa pagdating ng bagong taon, hangad ko na matupad ng bawat isa ang kanilang mabubuting pangarap na magdudulot ng kabutihan para sa iba upang maging mapayapa at masagana ang ating buong taon. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.